So ito na yung sa may dito mga tol, sa may brake side. And ito na yung sa ano mga tol, sa shifter side, nabuon natin. Ito na mga tol, lalagyan na natin itong sa brake side. So tingnan natin kung talagang plug and play. So ito mga tol, na medyo may problema lang ako konti. Tapos may problema rin dito. Pag hindi natin nilagay, tatama to eh. Ayan, tatama to dito. Kasi ito pala, binaligtad ko yung hose. Kasi kapag ka dito, hindi siya ano. So dito wala namang sasabitan dyan. Ito pa pala, binaligtad ko pala to. Bali naging ganito yung forma niya. Dapat ito nandun to sa loob. Wala siya sa align kapag ka nandun sa loob. So bali, ang magiging problema ko na lang pala dito kung paano ko to ilalagay. Yung passenger foot peg. Kasi pag nilagay natin yan, tumatama yun. And din dito naman sa part na to, medyo sasabit siya ng konti. Konti lang naman. Ang gawin nyo lang, lagyan nyo na ng washer dito. Ito pala yung mga hindi ko nakakabit. No, ito yung mga hindi natin nagamit na pyesa. Finally mga tol, ito na. Nabili na natin yung RZ Racing shifter. Ito na nga siya. Ayan. Ito. May manual siya. Kaya hindi na kayo mahirapan magbuo. So sa video na to hindi ko na isasama yung pagbuo nito kasi may manual naman eh. Sundan nyo na lang tong manual para mabuo nyo to. Itong shifter na to. So at this moment, natanggal ko na yung cover ng battery side tapos yung ECU side natin sa kabilaan. So huwag nyo napansinin yung dumi kasi madumi. Maulan na naman kasi. So mamaya, lagyan na natin dyan. Buuin ko lang to. So ito na yung sa may dito mga tol, sa may brake side. So ayan, ganyan yung pag-install nya. Kapag yung mga nakalubog, mga ganyan, Allen wrench or Allen bolt. Pag naman yung mga nakaangat, ganito, yung may bilog, parang bilog yung ulo. Ayan, and then sa likod, ayan. And ito yung stopper, tsaka yung sabitan ng spring ng brake. Din ito, hindi ko na ito ilalagay. Ito, kasi wala naman siyang function dahil pag in-install natin to dito, ayan, wala naman siyang paglalagyan. Sa mga GTR kasi, yung cover nila dito, meron yatang tornilyo yun dito eh. So ito hindi na natin lalagay ito. So, dito naman tayo sa may shifter side. And ito na yung sa ano mga tol, sa shifter side, nabuon natin. Ayan, ganoon din sa kabila, wala namang pinagkaiba. And then, ayan. No, ganyan lang, basic lang. Dali lang yan, kayang-kaya nyo to. And then ito yung linkage. So hindi ko muna sila pinagdugtong. Mamaya na lang pagkakabit ko na yung ano, yung shifter. By the way mga tol, kailangan niyo pala ng mga ganitong alin. Ito yung mga maliliit na ganito. Tapos yung hindi ko alam kung anong size nito eh. Tapos ito. So kailangan nyo. Saka G's. And then ito pala. Itong sa brake kasi natutupi. Since wala naman tayong kickstart, ito pwede nyo na itong ihigpitan. Higpitan nyo na ng todo to. Yung dito yung G's dyan. Ayan, yung G's dyan. Pati itong tornilyo na yan. Higpitan nyo na ng todo yan. Para hindi siya magluluwag. Kasi kanina napansin ko kada ganun ko lumuluwag eh. So yan, hinigpitan ko na hindi na iluluwag. So maaraw na masyado. Lilipat lang ako ng pwesto dun sa malilim. Ito na mga tol, lalagyan na natin itong sa brake side. So tingnan natin kung talagang plug and play. Ayun, hindi. So meron siyang ano, kailangan ng washer dito. Spacer pala, ito. So since ito medyo makapal, by the way pala ito, optional kung gusto nyong palitan ng axle bolt. Ito, para yan dito. Pagka nabitin, halimbawa nabitin siya dito, may pamalit. May kasama na dun sa RZ Racing na set. Pero since ito, mukhang kailangan lang ng space ng washer lang kasi hindi naman ganun ka ano eh. Ayan, lagyan ko muna itong baba. Nalagyan ko itong baba tapos titingnan ko kung gaano kalaking washer yung idadagdag ko. Ayan. So ito nakahanap ako. Ayan, sakto siya. So tingnan ulit natin. Yun.
Ayun mga tol, sumakto na siya. Pwede na natin ilagay itong nut. Goods. So ito mga tol, na medyo may problema lang ako konti. Kasi ito hindi na ako naka-stock. So, hindi siya uubra dito. Ang layo ng butas niya. Buti na lang, dito pa yung stock ko. Ito yung stock ko mga tol. Hindi nang naging problema ko naman dito is yung tumatama yung dito. Ginawa ko yung washer dito sa kabila, dito, nilipat ko dito. Kaya ito muna ikakabit ko kasi ito saktong-sakto siya eh. Yan o. Diba? Kaya ikakabit ko. Mayroon pang isang problema. Pag nilagay siya dito sa kabila, tumatama siya dito sa footpeg ng angkas. Ayan o, tumatama. Tumatama guys o, ayan. Ayan, tumatama siya. So ito yung gagawan natin ng paraan kung paano siya hindi tatama. So ito mga tol, nagmatch naman na siya. Ayan, nagmatch na siya. Sakto na yung haba niya, oh, di ba? Match na siya. Ayan, ang problema naman ito, yung tornilyo maiksi. Kasi itong stock natin, wala siyang thread. So tagusan siya. Kaya lang itong tornilyo ni RJ medyo maiksi, hindi siya inabot. So ito mga tol, so far dito sa side na to medyo hindi ako nahirapan. Ewan ko kung kulang, pero wala talaga siyang kasama na spacer para dito sa ilalim. Dito kasi hindi aabot. Ito nakalapat na siya, ito hindi aabot. Ngayon, kailangan spaceran. Ito na lang, meron akong ganito mga spacer. Yan, ganito. Ito ilalagay ko dito since pwede siya. Tapos gamit ako ng artificial na tornilyo kasi maiksi yung kasama. Hindi nga lang siya stainless, pero okay na rin yan. Medyo easy lang tong kabila. Ngayon, itingnan natin ngayon dito kung uubra to. Itong linkage niya. So, itingnan natin dito. Yan. And then, ito kasi mga tol, ang mechanism nito, baliktad yung ikot ng kabila. Yung kabila baliktad. Ay, tama, no? Kasi, para pwede mo siyang i-adjust. Kagaya niyan, oh. Pag ganun, mag-a-adjust yan. Ang taas. Ang taas. Mukhang may problema rin dito. So yan. Mahirap to mag-shift pag ganyan. So ito naman dito sa kabila, dito wala tayong naging problema. Naging problema natin dito is masyado siyang maiksi. Kailangan itong dugtungan or palitan natin ng ibang ganito. Kaya lang, orderin pa natin ito panigurado, no? So, okay mga tol, update lang tayo dito. Nagawan ko na ng paraan lahat ng kailangan gawin ng paraan dito, no? So, ulit tayo. Bali, pinalitan ko pala ito ng spacer. Ang nilagay ko spacer dito, yung nandun sa kabila. So, nilipat ko dito. Tapos dito naman, inad natin yung isang washer na nilagay natin dun sa may kabila naman. Kasi pag hindi natin nilagay, tatama to eh. Ayan o, tatama to dito. Ngayon nilagyan ko siya nilagay ko yung spacer dito, tapos yung washer dito, tapos hinasa ko tong caliper. Yan, para medyo malayo siya. Para hindi siya tatama sa swing arm pagka nag-bounce yung swing arm. And then ito, binalik natin yung stock na brake master. Yan yun, stock yan. No? Okay na yan mga tol, goods na yan. Lakas na yung preno. And then yung brake switch, yun lang yung stock. Tapos dinugtungan lang natin sa ilalim. Hindi ko napakita. Basta dinugtungan ko lang yan para umabot dun sa ano nya. Ito, yan o, dinugtong natin. Parang alambre lang siya na matibay, na parang spring. And then ito, naglagay tayo ng ibang tornilyo na mas mahaba na kayang lumusot sa kabila para malagay natin yung nut. Kasi yung kasama na tornilyo is hindi tatagos yung tornilyo dun sa kabila. Kaya nilagyan natin ng ibang tornilyo. Pero stainless naman to eh. Tapos ito pala, binaliktad ko yung hose. Kasi kapag ka dito, hindi siya basta tatama siya. Tatama siya dito. Ay, tatama pala siya dito sa gulong. Kasi pag ganun siya eh. Pag ganun. So tatamaan yung gulong. Kaya ginawa ko, binaliktad ko lang. Kaysa bumili tayo,
Yan, goods naman. Dito naman pala mga tol, kalahati na lang ng nut yung nakalagay. Yung kalahati na lang ng thread ng nut yung nakaano dun sa loob. So bali lalagyan ko na lang to ng Loctite or thread lock para hindi siya basta-basta lumuwag, no. So dito sa kabila, okay na rin to. Ito medyo mas mahaba siya, mas malaki yung tornilyo niya. Yan. Lalagyan pa rin natin to ng Loctite para sigurado. And then yung dito, ito pa rin yung nilagay ko. Tinanggal ko lang yung washer, nilipat ko sa kabila. Tapos yung spacer, yung washer na nilagay ko dito, yung nilagay natin sa kabila, bali pinagpalit lang natin yun. So dito wala namang sasabitan dyan. Ayan o. Wala namang sasabitan. And ito naman, yung rod, dinugtungan ko lang pansamantala. Pero nag-order na ako ng rod sa Shopee, no? So 2 to 3 days darating na yun. So dinugtungan ko muna to para magamit ko lang muna siya. And pineldingan ko lang ng tornilyo dyan. And then yan na, goods na siya. Ang lambot i-ship. Lambot niya yan o. Lambot niya i-ship. Na-testing ko na rin to. Napatakbo ko na siya. Kaya na-testing ko yung shifting niya. Lambot. Ito pa pala. Binaligtad ko pala to. Bali naging ganito yung forma niya. Dapat ito nandun to sa loob. Kaya lang binaligtad ko siya kasi wala siya sa align kapag ka nandun sa loob. Nakapaling tong rod. Nakaganon. Papunta dun. Bali binaligtad ko lang. Tapos diniskartehan ko lang paano malagay yung tornilyo. Ayan. Pero nag-order na rin ako ng ng shift arm na mas mahaba siya. Kasi medyo wala rin akong tiwala dito kasi aluminum lang siya. Pagka ito na bungi yung mga ngipin, hindi na yung kakambyo. Para lang sigurado mga tol. Nag-order ako ng shift arm. So bali ang magiging problema ko na lang pala dito kung paano ko to ilalagay yung passenger foot peg. Kasi pag nilagay natin yan, tumatama yun. Tumatama. Hindi siya malalagay ng maayos. So ang bala ko dito mga tol is tatabasan ko dito sa may baba para lang hindi siya tumama dito. Tapos ito wawalwalin ko yung butas kagaya nitong kabila. Kita nyo tong kabila, di ba oblong, ito bilog. So wawalwalin ko lang to para adjustable na siya. Ganon na siya, no? So yan ang gagawin ko dito. So mga tol, natabas ko na to. And ito yung pinakamasakit sa pag-convert ng shifter ng RZ Racing. Kailangan mo magtabas ng passenger foot peg, ganyan, no? Kasi pag di mo siya tinabas, itong dulo ng Brickmaster tatama dito. Hindi mo to mailalagay unless bibili ka ng aftermarket na passenger foot peg. Hindi na ito yung gagamitin mo, no? Pero since ako kasi mas matibay kasi ito eh, masubok ko yung mga stock, kaya ito pa rin gagamitin ko. Kaya lang kailangan pa rin talaga magtabas ng ganyan. Medyo hindi maganda yung pagkatabas ko, pero okay na yan. Sakto na yan na. Ito, kabit ko na. So yun mga tol, nakabit ko na siya, di ba? Ayan, oh, tama talaga siya. Kaya kailangan mong tabasan. Din dito naman sa part na to, medyo sasabit siya ng konti lang naman. Ang gawin nyo lang, lagyan nyo na ng washer dito. Ayan, kabilaan dito sa may mismong shifter para hindi siya didikit. Pagka dumikit kasi tapos baka magkaroon ng vibration, baka maputol to. Na maganda na yung sigurado, no? Pero yan ang aking ginawa. Binashiran ko lang yung dito sa loob para hindi siya dumikit, no? Yan, goods na. Ito, lumayo lang siya. Ako na bahala dito mag bracket. Gagawa ko na ng bago yan kasi nga nagtabas tayo dito, di ba? Nagwalwal tayo ng butas dito, kaya umangat siya ng konti, kaya lumayo yung butas. And finally mga tol, ito na, lagyan natin yung ating ECU cover, side cover. Yan, yun na itsura nya. Kabila, ganun din. Yan, nalagyan na natin. Ito pala yung mga hindi ko nakakabit, no? Ito yung mga hindi natin nagamit na pyesa. Ito yung para dun sa may brake side. So hindi na natin ito nilagay kasi nga wala namang pagkakabitan yan. And then itong spacer na to, hindi na to nagamit, no? And then ito, itong dalawang nut na kasama ng RZ Racing, hindi ko muna ginamit. So re-reserve ko na lang to. Ito rin pala mga tol, yung sing bolt na to, hindi ko na nagamit muna, no? So bali, i-stock ko lang muna to. Ngayon, lilinisan ko muna, liligpit muna ako dito. Linis lang muna, tapos mamaya try natin gawa ng montage. Okay.